Hi everyone, good morning. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Ganito nga ba talaga siya kamahal? Kung ano to at sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga kamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So, syempre, ito na yung buwan na talagang mararamdaman mo na unti-unti na dadagdagan ang mga candidates dito sa Miss Universe Philippines. So, ito na naglalabasan na nga sila kung sino nga ba ang lalaban sa mga lalawigan na ganito, sino nga ba ang pupunta sa ganito, at sino nga ba ang susunod na Miss Universe Philippines. So, syempre may mga inaabangan tayo mga candidates na talaga namang alam natin na may kakayahan na talagang lumaban ng todo-todo sa international pageant. Pero syempre bago tayo pumunta dyan, alamin muna natin, magkano nga ba ang franchise fee ng isang lalawigan o isang probinsya paglalaban sila o sasali sila sa Miss Universe Philippines? Nung nakaraang araw, lumabas nga sa social media na ito daw ang presyo ng isang franchise fee para sa Miss Universe Philippines. Ito ay 500,000 pesos or kalahating milyon per year. Oh my God, nakakaloka. So for year yan ha, yung bawat ano yan ha, kumbaga bawat sali nila. Medyo dito nga, di ba sa Miss Universe nga, medyo naiirita tayo kasi may mga ganito-ganito na parang puro pera. Alam nyo, sa totoo lang guys, nung nag-start dito yung Miss Universe, ay nako, naloka ako kasi sabi ko, grabe, ang mahal. Yung alam mo yon, yung parang ultimo ticket, hindi mo malaman, halimbawa may isang show sila, hindi mo malaman kung pupunta ka ba o hindi. Kaya yung mga media, nag-aabang na lang sila sa hotel talaga. Kung mapapasin ninyo, naging pugad na ng mga media ang hotel. Paano naman kasi, bawat event naman nila, hindi nga natin malaman kung ililibre ba nila kami o hindi. Pero swerte na lang, alam nyo, sa totoo lang, in fairness naman, sa team na or team ng MGI, kasi di ba accredited partner nga din sila. Kumbaga, sila yung isa sa mga talagang dito, host country kasi sila. So, in talaga ni Mr. Nawat, no, hindi dapat magbayad. Ganon. Kaya, parang wow, kung iisipin mo, nakakaloka. Ultimo yung mga finals, prelim, talagang kailangan magbayad talaga ng media. Hindi ko lang alam kung na-push ba to kasi doon sa under ng Miss Universe, ang message nila sa amin, you have to buy ticket talaga. Parang, ha? Ba't ba naman ako bibili ng ticket? Ay, naging media partner. So, kumbaga, inuutosan nyo na nga ako mag-post ng mga, ninyo, yung mga updates ninyo. Pagkatapos, biglang, kailangan ko pang magbayad, di ba? Tapos, ayun, nakakaloka talaga. Kung magbabayad ka, maupo ka na talaga doon sa pinakaharapan. Kung hindi, doon ka talaga mauupo sa malayo. And yung kahit yung mga sponsor, kahit nga sila Mr. Benchan, nakaupo sila doon sa may kung saan parang may complimentary ticket sila. Siguro hindi sila nagbayad. Yung kay Mr. Nawat ha. Oho. So ako, hindi talaga ako nagbayad. Pupunta talaga ako kay Mr. Nawat. Doon ako kay sa team Nawat talaga na parang sige yon. In fairness naman, nakanood ako ng libre, di ba? Paano naman kasi mahal-mahal nga ng bayad. So hindi ako magtataka pag sinabing Miss Universe, expensive talaga siya. Kung bakit to pinagkakaguluhan, kung bakit to pinag-aagawan. Kasi nga, mahal talaga siya. At nakakaloka yung kamahalan niya. Oo, yung ticket pala ng Miss Universe, Diyos ko, maabot na ng magkano? 60,000 baht, 30,000 baht, mga ganun. Magkano yung sa Philippine money? Diyos ko, halos 100,000 pesos na. Manonood ka lang ng isang gabi. Or, eto nga parang ilang oras ka lang manonood ng show para sa 100,000. Parang hindi siya makatarungan. Parang feeling ko, dapat mga
ano lang, 20,000, enough na yun, 25,000, expensive na yon. Doon na yun sa pinakaharapan. Pero yung 100,000, oh my God, nakakaloka talaga siya. Anyway, so, naiintindihan ko naman kung bakit siya ganun kamahal. Kasi nga, Miss Universe siya. Pero itong franchise fee ng Miss Universe Philippines ay mahal din daw. Umaabot nga daw ng kalahating milyon per year. Hindi ko to confirm kung ganito ba talaga yung franchise fee. Pero kung ganito siya, nakakaloka, kalahating milyon. Paano kung pag wala ka ng kalahating milyon? Kung business partner ninyo ko or kapartner ninyo ko, parang kailangan ko may 1 milyon. Kasi syempre, yung papadyan ko pa, di ba? Tapos ipapadala pa kita doon para magbayad ng franchise fee. Kawawa. Tapos hindi naman mananalo si girl. Tapos meron na pala silang girl na ay nako, nakakaloka. So kalahating milyon, medyo mabigat to. I think medyo, kung totoo man to, ang mahal, sa totoo lang, parang ganito na ba talaga kamahal ang mga pageant ngayon? Kailangan may franchise fee na ganito kamahal. Dati ang mga franchise fee, 10,000 pesos, o mga ganon. Ngayon, umaabot na siya ng kalahating milyon, ganon. Kalahating milyon para sa isang taon na pageant. I think it's so expensive. I think dapat lang siguro mga or siguro, depende kung hindi kilala yung lalawigan. Pero pag ganun, unfair naman. Unfair naman doon sa ibang lalawigan, di ba? So, katulad ng mga probinsya na hindi naman ganun kalalaki talaga yung city nila, na kumbaga parang kung iisipin mo ay mahirap ang pera ngayon. So, parang saan galing yung pera na binabayad dito? Yung mga ganon. So, kailangan talaga, kumbaga sobrang mahal para sa franchise fee. But hindi ko lang alam kung ganito. Pero siguro yung mga 100,000 or 50,000, carry na yon. Yung sa panahon ngayon, parang siguro 50,000 or 100,000, parang it's okay. Pero yung 500,000, halos kalahating milyon, parang ang hirap kaya noon. Paano kung di ba nga yung mga lumalaban nga noon from another probinsya, katulad ng mga hindi naman kilala pang mga probinsya talaga na alam mo yun, na para sa larangan ng pageant, medyo kawawa at hirap sila. Tapos pag hindi pa sila nakapasok sa semifinals, so parang sa susunod na taon ay hindi na tayo sasali. Or else, pera na lang. Kung halimbawa, ako yung lalaban sa ganitong probinsya, magpa-franchise ako ng ganitong kalaking halaga. Kung ganitong lagi yung ipapatakaran, so parang konti na lang yung sasali sa Miss Universe Philippines in the future, di ba? So, parang feeling ko, eto kasi sila sila may pakanan nito kasi yan din yung order nila. Paano naman kasi hindi, eto para sa nakakaalam din sa lahat, paano naman kasi hindi nila mamahalan ng lalawigan? Ang mahal din naman kasi ng franchise din nila sa Miss Universe. I try to be honest, I try to be fair. Pero ang mahal talaga ng franchise fee daw ng Miss Universe yung halimbawa, Philippines, magpa-franchise siya sa Miss Universe, ang mahal per year. So, saan nila kukunin to? So, ayun nga yung, kumbaga parang pyramid na siya yung marketing strategy na siya na parang, ikaw bilang franchise so ang gagawin mo, doon ka kukuha sa mga lalawigan, ganon. So, ayun nga, siguro ganon. So, kung meron kayong sasali na 20 or 40, di malaki-laki. So, saan mapupunta yung perang ibabayad ng bawat lalawigan? So, mapupunta yan doon sa Miss Universe. Diba? Diyos ko Lord, kaya grabe. Oo. So, ganun talaga. But hindi naman sa pero kung totoo man to, ayun yung figure out ko sa mga nangyayari. Kung saan man, halimbawa, nagbayad ng isang lalawigan dito, hindi naman sa bulsa yan nila Mama J mapupunta. Mapupunta yan doon sa, doon sa, tawag dito, sa Miss Universe mismo. Oo. So, kawawa ang per country. Kasi syempre, kung mahal yung franchise fee, tapos ganito pa, ang ending pa ay mekos-mekos pa, syempre maraming maloloka talaga. Kaya dapat yung honor ng Miss Universe, ayusin din nila. Hindi yung nakafocus lang sila. Kaya nga parang ang feeling ko, ang tingin nila sa tao ay pera to.
ay pera to, ay pera to. Ganun yung tingin. So parang feeling ko, dapat yung owner din, okay lang naman na ganito ha, na parang, o sige, kalakaran ganito. Pero dapat fair talaga sa lahat ng mga candidates na sasali sa bawat country. Kasi bawat country nagbabayad ng ganito kamahal and then ang ending ay ayun. So ganun yung mangyayari. So medyo parang isipin mo na business talaga siya. Pero sana lang, wala namang problema kung business na talaga siya. Pero dapat talaga, fair talaga ang organization doon mismo sa mga girls na lumalaban. Kasi bawat country ay nagbabayad ng mahal. Siyempre, magagalit talaga yung mga kasosyo nila kung ganito, ng ganito ang mangyayari. Kaya dapat talaga i-fix nila yan sa tama. Di ba? So, yon. So, ganun na talaga. Wala tayong magagawa. Kung totoo man to, hindi ko alam ha, kung totoo man to, ay nakakalungkot. Pero naiintindihan ko sa kabilang banda kung bakit ganito kamahal. Kasi nga, mahal din yung franchise fee sa Miss Universe talaga. At syempre, dito nila kukunin yung kailangan nilang maibayad doon. Di ba? Para makalaban tayo sa Miss Universe. So, yon. So, ang akin lang, ang concern ko lang dito, wala namang problema dyan sa business na yan. Kalakaran nila yan. Strategy game nila yan. Pero kung iisipin mo, kawawa din yung mga girls na ilalaban kung hindi naman sila mabibigyan ng patas na desisyon. So, yan. So, yun lang. Dapat maging fair lang talaga sa lahat. Di ba? Diyos ko, Lord, nakakaloka na talaga mga pageant ngayon. Ay, nako. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.